Kung balikan natin yung mga sinasabi ni Attorney Macalintal na ang term setting bill na to ay isang budol at isang panliling lang. So, bakit nasabi ni Attorney Macalintal yan? Hello, welcome back mga kapobre sa ating munting channel, Pobreng Mapalad Vlog. July 25, Friday. So pasensya na po mga kapobre, wala tayong update kahapon kasi nga nakakaumay na yung pabalik-balik lang tayo na laging nang huhula sa update sa barangay at SK election. So kahapon wala tayong nahagilap na mga bagong update. Kaya wala tayong upload kahapon mga kapobre. So bago ang lahat mga kapobre, panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong biyaya. Of course, panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. So ngayon ay kung tutusin, wala pong bagong update mga kapobre. Pero ang pag-usapan natin ngayon is napaka-importante po nito. Ito pong term setting bill. Kung balikan natin yung mga sinasabi ni Attorney Macalintal na ang term setting bill na to ay isang budol at isang panliling lang. So, bakit nasabi ni Attorney Macalintal yan? So, ganito mga kapobre, ang atin ay usap-usap lang muna tayo habang inintay natin ang pinaka totoong legit na desisyon or update. So mga kapobre, isang tabi muna natin kung pro-election tayo or anti-election tayo. Yung gustong matuloy ang eleksyon at saka yung gusto na postpone ang eleksyon. So wag muna nating isipin yan mga kapobre. Dito muna tayo kung gaano ka porsigido ang ating mga mambabatas na ipostro yung term setting bill na yan na kanilang pinasa sa bicameral conference. So ang nangyari mga kapobre is parang nakikita po natin na hindi po sila interesado na pirmahan ng Pangulo yung term setting bill na yan kasi hindi nga nila kinalambag si Pangulo eh. Ang nakita natin na pahayag lang na gustong i-postpone at talagang nanawagan siya ay si Senator Amy Marcos lang. Samantalang yung sa lower house ay wala naman tayong na, lalo na mga congressman. Di naman natin nakitaan, wala tayong nakitang mga post sa social media, wala tayong nakitang mga pronouncement ng mga congressman na pinupursige nila si Pangulo na pirmahan ang term setting bill. Samantalang yun naman talaga ang mga congressman na nagsabi at nagbigay ng mga pangako sa mga barangay opisyal na i-postpone nila para lang makakuha ng boto nung nakaraang eleksyon. So ang nangyari mga kapobre, binuto nga sila ng mga barangay opisyal, ng mga tao kasi nga pabor at nakita ng mga barangay opisyal na beneficial sa kanila tong postponement. Pero ang nangyari hanggang ngayon ay nuhaw, wala pa ring pirma ang presidente. Kung tutuusin, kung gusto talaga ng presidente na i-postpone yan, ay matagal nang pinirmahan yan mga kapobre. Kung tutuusin din, mabigat ang sponsor niyan kasi kapatid niya si Amy Marcos. Pero wala pa rin tayong nababalitaan mga kapobre. At kung ating balikan is yung pinangako ng mga congressman is 6 years yun mga kapobre, 6 na taon. Napakagandang balita sa mga incumbent yan sana
yung 6 na taon na postponement. Pero ang nangyari, isang taon na lang ang napagkasunduan nila. So paano na yan mga kapobre? Yung isang taon ay mukhang sa wala, sa zero, kasi nga wala pang balita kung ano nang nangyari. So wag lang kayong mag-alala mga barangay official, total maraming eleksyon pa naman ang darating. Doon kayo bawawi sa nangako na pinako mga kapobre. So yun lang ang ating pag-usapan ngayong umaga mga kapobre. Marami lang kasing nagtatanong sa ating mga kaibigan kung ano ang update. So kahapon nga hindi tayo nakapag-update kasi wala tayong nakitang mga legit at reliable na mga update. So kaya naisipan ko mag-usap muna tayo patungkol dito sa pinangakong term setting bill. So wala pa rin mga kapobre. Antay-antay muli tayo. So hanggang dito na lang mga kapobre. Magandang umaga sa inyong lahat. Ingat kayo palagi, lalo na dyan sa bandang Luzon kasi baha na. So God bless and I love you all. Bye bye.